Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Saldi ko, handa na pong tumistigo laban kay BBM dito po sa impeachment trial. Nako, napakaganda pong balita nito dahil alam nyo po, kaya lang, siyempre, ang problema pa rin po natin ngayon, yung hindi po pagtanggap nito pong SecGen sa impeachment complaint number 2 at number 3. Gusto talaga nilang i-technical pero yun na nga karagdagang kaso ito. Hinaharap nila ngayon sa Supreme Court. Okay, Trillanes, pinayuhan po si John Vic Remulla na bawas-bawasan daw yung press con para mahanap ang mga tinutuntun na nawawalang mga tao sa gobyerno. Mahilig talaga tong mga Remulla na to sa press con, no? At syempre, ito po, sinabi rin po ng presidential son, Sandro Marcos, na hindi po nila haharangin. Hindi po nila haharangin ito pong impeachment laban po sa kanyang ama. Yan ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang si Pulong pa pala, si Pulong Duterte, may mga kasagutan na po, no? Dito po sa inihain na impeachment laban sa kanyang laban kay BBM at ang pagharang pala ng SecGen ng House of Representatives. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, pindot na, okay? Pag-usapan natin, mag-likes at mag-share po, wag pong kalimutan. Mag-likes lang po kayo dito sa atin at yung may mga pangkape, wag rin pong kalimutan. Pwede rin po kayong magpakape. Pag-usapan natin mga kapatid, no, malaking usapin. Ito pong sa kasalukuyan, ito pong panghaharang na ginawa. Hindi naman po actually hinarangan kung hindi tinanggap, no? Hindi po tinanggap ng Secretary General Office ng House of Representatives ito pong pangalawa at pangatlong impeachment complaint laban kay BBM. Alam po ninyo, marami po nagsasabi na yung una impeachment ay medyo hindi po sila sigurado dito po sa intensyon, no? At marami po nag-aakusa na ito ay moro-moro. Yung unang impeachment na talagang inihabol po o talaga pong dinala, tinanggap para po matrigger yung 1-year ban against sa pagpapasa ulit ng panibagong impeachment laban sa same impeachable official. Pero eto na po, yung sinasabi natin, yung tayong mga pro Duterte, eto po yung inaabangan natin, yung sinabi rin ni Racing na yung pro Duterte groups na naghahanda na ma-impeach ang kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Pero ganun nga ang nangyari, yun nga po ang panyanyari natin, mukhang hindi po tinanggap ng Secretary General. So, talagang may plano, no? At ito po ay tahasan. Tingin po natin dito ay paglabag sa batas dahil wala naman po, ayon nga po sa mga angal, nitong mga naghain sa pangunguna po ni Mike Defensor at si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, si dating Congressman Jing Paras, si
Si Attorney Topacio, ilan lang po sila, 7 po yan eh. So, ayon po nga sa kanilang panig, hindi naman po, wala pong kapangyarihan ang Secretary General ng House of Representatives para hindi tanggapin, no? Sabi pa nga ni Topacio, hindi po dala-dala ng Secretary General yung kanyang tungkulin. Pag nag-abroad po ay dala-dala niya ba yung tungkulin? Hindi po. Lahat po ng opisina ng pamahalaan, kaya nga po dapat may mga OIC. No? So yung mga OIC po, ang tatayo kung yung kanila pong mga boss, kung yung kanila pong mga boss chief ay mayroong lakad, mayroon pong importanteng ginagawa sa labas ng kanilang opisina, ay kinakailangan pong hindi po dapat pong patuloy pa lang mag-function yung kanilang opisina. Dahil lahat po ng opisina ng gobyerno ay hindi po yung kapangyarihan, yun pong function ay hindi po nadadala ng mga pinuno. This time si Secgen Garafil, no? Hindi po niya tinangay sa kanyang pagpunta sa abroad yung kanyang katungkulan na tanggapin. Isa po sa trabaho nila yan sa Secgen, hindi po dala-dala ni Secgen Garapil yung katungkulan, yung kanyang gawain na tumanggap ng mga impeachment complaint dito po sa kanyang pag-attend ng anumang opisyal na opisyal po na trabaho o opisyal po na gawain sa ibang bansa. Kaya sabi po ni Topacio, hindi nagtatapos dito ang kanilang hakbang laban dito kay Garapil. At ito ay nauna na ring sinabi ni Defensor na mukhang iaakyat nila itong panyanyari na to sa Korte Suprema. Samantala, inihayag ngayon ni sa isinagawa nilang press conference, inihayag po ni dating Anak-Kalusugan Party List Representative Mike Defensor na nakausap niya at meron siyang open communication dito kay dating congressman at dating Appropriations Committee Chairman ng House of Representatives, Congressman Saldico, ay pumayag na tumistigo laban sa Pangulo ng Pilipinas kung matutuloy po yung impeachment trial nito, no? Napaka-importante po ng pagpayag nito dahil sinasabi ng halos lahat ng testigo, no? Halos yung pong naunang dalawang state witness ay itinuturo po si Saldico bilang isa sa pinaka mastermind, isa sa pinakamalaking papel dito sa naganap na katiwalian ng flood control projects, no? At tayo naman po, naniniwala din po tayo na ito pong si Saldico ang isa sa mga tinuturing na pinakamalaking isda, no? Pero ang paniniwala po natin dito kay Saldico, meron pa pong mas malalaking isda sa kanya. At yan po ay nabanggit niya sa kanyang mga expose, doon po sa kanyang mga serye ng mga videos ay itinuturo niya direkta. Ito pong si Martin Romualdez bilang pinagbibigyan ng kanyang mga tauhan. Inumpirma niya yung testimonya ni Gutesa at hindi lang po niya kinumpirma sa salita, no?
Nagpakita po siya nung mga picture ng mga maleta. Kinumpirma niya na si Martin Romualdez ang isa sa pinagdadalhan nito ni Saldico ng mali-maletang basura. Okay. Ganun din, mismo si Saldico ang nag-akusa, no? Kay Pangulong Marcos na may 200 billion. 200 ba o 100? Nakalimutan ko na. Teka, ano lang natin ng konti yan. Kung 200 billion ba o 100. Mamaya i-correct lang natin. Okay. Nag-akusa siya na direkta na si Pangulong Marcos ay may insertion dito po sa BICAM, no? Na isa po siya sa mga nanguna. Kaya importante po, talagang hindi po pwedeng pagdudahan o siya po ay inner player, ika nga, no? Kung ano man ang testimonya ni Saldico ay bilang isa po sa totoo. Hindi lang po niya narinig, hindi lang po niya naikwento sa kanya, kundi siya mismo. Siya mismo yung kasama, siya mismo yung tumatayo dahil Appropriations Committee Chairman siya at that time. 3 taon siyang Committee Appropriations Chairman dito po sa panahon. Very, very powerful po yung committee na yan dahil sila po talaga yung nag-a-allocate, no? At alam niya yung may mga insertion. Kumbaga, ang susi sa NEP, yung nakakaalam ng mga nanghingi o ng mga nag-request, no? Ay eto si Cabral kung sa NEP. Sa insertion naman po sa BICAM, ang susing tao naman po dyan sa mga naglagay po ng mga pondo ay walang iba kundi to si Saldico. Kaya hindi lang po credible bilang witness itong si Saldico. Talagang aparte po siya kung may plano man, kung nagplano man sila ng mga mastermind, talagang si Saldico po ang isa, no, sa mga matatawag nating pinakautak nito pong alam niya po yung pasikot-sikot ng paggasta. Ayon nga po kay BP Sara, si Saldico at saka si Martin Romualdez ang may control ng budget ng Pilipinas. Hindi lang po ng DepEd nung panahon ni BP Sara, hindi lang po ng isang opisina ng House of Representatives. Yung budget po ng buong Pilipinas, ayon kay BP Sara, kahit wala pa naniniwala sa kanya noon, sinabi niya direkta, si Saldico at Martin Romualdez ang kumokontrol ng budget ng Pilipinas. Kaya kung meron tao na very relevant po sa mga investigasyon dito po sa flood control at sa pagpopondo in general, ako kasi naniniwala, no? Masyado lang tayo nakapokus sa flood control kasi yan po yung pinakamalaking pinagnakawan nila ng pera. Pero kung matutuloy-tuloy lang po ng Blue Ribbon Committee, yun pong mga investigasyon sa pagnanakaw, napakarami pa po, no? Sa DPWH lang yung mga paggawain pa po bukod sa flood control. Kalsada, tulay, farm to market road at sa mga iba pa pong pinaglaanan ng pondo, lalo na po last year, napakalaki po ng pinondo sa mga ayuda. At dahil hindi po yan natalakay, alam nyo naman, nagre-react lang itong mga magna. Marami pong magna, wala namang mga kaso, di ba? Nagre-react lang po itong mga magna sa mga uso. Sabi, wag na tayo maglagay ng pondo sa flood control. Paano magna yung mga magnanakaw? Paano po makakaporsyento kung wala na? Kung papansin niyo po yan, yung mga ayuda po halos na doble-doble.
Wala na pong flood control pero tuloy po ang mga farm to market road. Ah. Wala na pong flood control pero tuloy po ang ibang mga pagawain. At dahil wala pong halos, no? Yung pinakamalaking isda na nahuli so far o nakakulong ay isang dating senador. Wala pong sitting senator pang nakukulong, ha? Tandaan po natin. Bakit si Bong Revilla, tsaka na natin, natalakay na po natin yan sa ibang mga videos. Pero yung mga sitting senators, wala pa po nakukulong. Lalong-lalo na po. Nagsimula tayo, ang hinahunting talaga, ang pinakamalaking problema, mga congressman, di ba? Sa control ni Martin at saka nito ni Saldico. Hanggang ngayon po, wala pong iniimbestigan. Maliban po kay Saldico, wala na pong nababanggit na muli na iba, no? Yung mga nauna pong nabanggit ni Diskaya, at mismo yung binabanggit ni Ping Lacson nung siya po ay hindi pa Blue Ribbon. Nung siya po ay expose lang ng expose pa lang. Through privilege speech. Hindi na niya po na follow up. Hindi na pangalanan yung tinatawag na Kong Tractor. Okay, speaking po ng mga Kong Tractor, bukod sa nung naging, alam niyo po, ang galing ni Lacson nung siya'y nag-expose pa lang eh. Di po ba? Ang galing po masyado ni Lacson nung siya po ay hindi pa Blue Ribbon. Lahat, ang dami niyang alam eh. Expose dito, expose doon, privilege speech dito, privilege doon. Kaya po, binubueltahan siya ng tao, hindi po yung nung sinasabi niya po nababastosan siya bilang Blue Ribbon Committee Chairman sa ginawa ni Marcoleta at ni Amy, binubueltahan po siya ng mga tao eh. Bakit nung Blue Ribbon si Marcoleta? Di ba? Sabi ng mga tao, bakit nung Blue Ribbon si Marcoleta? Habang naghihiring, meron ka ring sarili mong expose. Di ba? Hindi ba pambabastos yun? Pambabastos din yun. Aminado po, ako naniniwala ko tama yan, makaramdam ka na binabastos ka. Kasi yan talaga ang posibleng tawag yan. Pero ang tanong, yung mga tao ba approve sa ginagawa nila Marcoleta? Yung mga tao ba yung mga Pilipino ba, yung publiko ba, gusto ba nila yung paglalantad na ginawa ni Marcoleta at ni Aimee Marcos? Nilantad nila na si Martin at saka si Saldico ang mga pangunahing mastermind. Aray ko. Nakagat ko dila. Aprobado po sa amin yun. Naniniwala po kami na karapat dapat kang gawa ng ganyan. Bakit? Kasi umiikot-ikot lang paulit-ulit lang. Wala nang bago kang kinecreate. Hindi papunta sa mastermind yung ginagawa mo Tapos titigil na naman ng matagal. Parang pag nasagad ka na sa panawagan ng tao, hindi ka tinitigilan na mag-imbestiga ka na, biglang mag-iimbestiga tapos titigil na naman ng matagal. Kailan na naman uli ang investigasyon na yan? Panay palabas pa yung investigasyon. Meron kang ginawang akala mo napaka-importanting mga witness, nakatakip pa yung mga muka. Dati po, pag nagpupunta rin yung mga witness, ang nakikita lang natin, naka-bulletproof. Ito po, mukha na tinatakpan Anyways, balik po tayo rito sa pinag-uusapan natin. Ano ba yung pinag-uusapan? Ano ba yung pinag-uusapan natin? Nakalimutan ko na rin. Sige, tuloy na lang natin kung ano. Ito po.
May mensahe po si Trillanes kay John Vic Remulla. Ako po, madalas po hindi na natin pinapansin to si Trillanes, no? Madalas po na nagtatampo na nga si Trillanes eh. Walang pumansin sa kanyang mga expose ngayon. Nagtatampo na si Trillanes. Hindi naman daw natin kilalang lahat ang mga Duterte. Alam niyo po, Mr. Trillanes, kami nagtataka talaga eh. Lahat ng sabihin mo, kino-cover ng media eh. Hindi namin alam kung daig mo pa, alam mo magtatampo sa yung mga tao sa gobyerno. Daig mo pa si Vince Dizon. Si Vince Dizon at least DPWH siya. Mahilig pa-press con si Dizon. Pero at least siya ay government official. Sapaw na sapaw, kada magsasalita si Trillanes, talagang yung media cover eh. Ha? Okay, ngayon po may mensahe po si Trillanes. Ito po ang kanyang mensahe. Pakinggan natin. Nagbigay ng diretsahang payag si dating Senador Antonio Trillanes Deport kaugnay sa isyong paghahain umano ng ethics complaint labang kay Senator Bato de la Rosa. Matapos siyang tanungin tungkol sa kakayahan ng pamahalaan na tuntunin ang senador na matagal nang hindi pumapasok sa Senado. Ito, sa kanyang pahayag, diretsahang tinukoy ni Trillanes ang papel ni Secretary of Interior Local Government sa usapin ng paghanap sa mga personalidad na umano'y nawawala. Sa dami po na sinabi ng Trillanes, dito po ko sumasang-ayon. Kung bawasan siguro ni Secretary John Vic Remulla yung kanyang pa-presscon, mas matututukan niyang paghanap kasi ang dami nang nawawala, si Bantag, si Leonardo, si Bato de la Rosa, tapos si Atongan, ang hindi naman nila nahahanap. Iyan po ang sinang-ayunan ko for the first time. Si Trillanes. Tama po yun, no? Bawasan niyo yung kape presko. Alam niyo, eto ang mga nahanap ni BBM na mga cabinet officials, ang mga nahanap niya po mga tauhan, isa lang po katangian. Pare-parehong mahilig sa preskon. Mula sa kapatid ni John Vic, si Boying, si John Vic mismo. DPWH Secretary, mahilig din sa presscon. Lalo na yung kanyang si Anticler, no? Presscon. Sa bagay, trabaho ni Anticler yun na mag-presscon. Kaya lang, isa lang yung tutok ng presscon ni Anticler eh. Panata ng mga Duterte. Mr. President, kayo din. Si Mr. President din pala, mahilig din sa presscon. Hindi nilang presscon ang tawag niya. Halo-halo. May presscon, merong ang tawag niya ay vlogs. Vlogger din. Kasi vlogger yung president, no? Masyadong mahilig sa informasyon. Kaya lang, Mr. President, yun po yung pagkakaiba ng presidente at vlogger eh. 'Di ba? Yung vlogger po mentras na magaling magpaliwanag, dumadami yung mga naniniwala. Samantalang po pag presidente at mga cabinet official, napakarami na pong vlogger na nagpapaliwanag na pumupuri sa inyo, Mr. President. Napakarami na pong dumadaldal para kayo papurihan. Alam niyo po ang gusto naman ng tao? Real talk lang po tayo. Ang gusto naman po ng mga tao, makita naman nila na yung totoong trabaho, totoong resulta ng trabaho, hindi po panay Alam niyo po ba na ang pinagmamalaki niyo pa rin hanggang ngayon ay panay pangako pa rin? At 4 na taon na po kayo. 2027, ika-4 na taon na po ninyong panunungkulan. Para nagsisimula pa rin kayo. Tignan niyo mga pinagmamalaki niyo. Natuklasan na. Yung malaking sa Malimpaya is
Hindi naman po katakataka yun, Mr. President. Ha? Pero kayo po, natuklasan pa lang, kala mo ang laki ng achievement eh. Alam niyo po yung Malampaya, panahon lang namin din natuklasan niya. Pero wala po ako natandaan ng presidente na yan na po ang pagkakatuklas ng Malampaya. Ha? Ay yung main yung Malampaya main. Bigla na lang sumulpot siya, may Malampaya na. Bigla na lang nagagamit na, bigla na lang kumikita na tayo, di ba? Pero wala pong presidente na ipagmalaki ng mga vlogger niya na, eto, nagawa ba to ni Digong? Ha? Ano ba nagawa? Hindi pa nga natin pinagkikitaan yan. Hindi pa nga, putya, natuklasan pa lang. Kala mo, laking achievement. Kawalan talaga. Sa totoo lang, Mr. President, tignan niyo po yung pinagmamalaki ng mga vlogger niyo. Kayo lang daw ang tanging presidente nagbabayad ng utang, anak ng tinapay. Kung hindi po nagbayad yung mga presidenteng nauna sa inyo, wala na po magpapautang sa atin. Lahat ng presidente umutang, ha? Lahat ng presidente nagbabayad ng utang. Hindi nyo ba alam yun? Basic lang po yun. Kung hindi po tayo nagbabayad ng utang sa nagdaang presidente, wala po kayong inuutang dapat ngayon. Dahil ang tawag po sa atin, manunuba. Pero dahil kayo lang po ang tanging nagmamalaki na kayo lang administrasyon ang tanging nagmamalaki na nagbabayad ng utang. Akala tuloy ng inyong mga alipores, akala tuloy ng inyong mga vlogger, sa panahon nyo lang nagbabayad ng utang. Hindi nyo ba alam yun? Parang pag-utang yan sa SSS, GSIS, Pag-ibig. Sa utang nyo pa lang, na-discuss na kung paano babayaran. Alam nga naman pumayag yung magpapautang na, o sige, pautangan kita, tsaka na natin pag-usapan paano mo babayaran. Hindi po ganun yun. Parang pag umutang kayo ng Pag-ibig Fund, gusto nyo magkabahay, may termino na po yun. Ang utang nyo ay babayaran nyo ng 25 years, 12% per annum. Ganun po yun. Kaya ikaw, kung umutang ka sa Pag-ibig para ka magkabahay, nung unang taon mo ng trabaho, 25 years mo, bayad ka na. Dahil unang taon pa lang, bago ka pinayagan, tinignan ni Pag-ibig, ito, hindi delinkwente itong umuutang na to. Itong umuutang na to, nagbabayad ng utang to. Pautangin natin. Imagine niyo kung hindi nagbayad si Digong, sa tingin niyo pautangin si Marcos ng tinapay na utang. Yan. Kakaiba no? Pinagmamalaki. Pwede na kayong umutang sa SSS. Putya, dati na pong umuutang mga tao sa SSS. Okay, balik po tayo rito. Kaya bawas-bawasan ninyo yung inyong pagpapapreskon. Magtrabaho. Ang dami, no? Alam nyo po, parang achievement nila na hindi nila nakikita. Halimbawa si Atong Ang. Kinukwento pa nila malamang nasa kambo, malamang narito sa lugar na to, malamang naroon. Anong hinahanap ninyo? Si Bato, wag nyo nang isama sa hinahanap nyo dahil wala naman siyang warrant of arrest. Tsaka hindi naman nyo warrant of arrest yun. Warrant of arrest yun ng ICC. Hayaan nyo muna magpasya yung Korte Suprema kung legal ba yung warrant of arrest ng ICC. Dapat nyo bang ipatupad? Ikalawa, unahin nyo yung mga wanted talaga. Halimbawa, si Saldico, tukoy na namin kung saan. Hindi naman. Alam niyo, sa totoo lang, wala po, nung mga nagdaang presidente, wala naman po nagpapapreskon para sabihin na tukoy na namin kung saan. Nagpapapreskon sila pag nahuli na yung wanted. Hindi nyo na nga mahuli, nagpapreskon pa kayo. Kaya tama si Trillanes, bawas-bawasan ninyo yung pagpapapreskon para makapagtrabaho naman kayo ng maayos.
Ang dadaldal nyo pare-pareho. Bawas naman ng konti sa presscon. Vince Dizon, ikot ka ng ikot. Punta ka naman ng Ilocos Norte. Ang dami ng kung sino-sino nagtuturo. Ito ang Ilocos Norte. Ito ang tinapay. Okay, punta po tayo sa iba pang balita. Iba pang balita. Ito po, nagsabi po si Sandro Marcos na hindi niya po harangin. Ha? Hindi niya harangin ang anumang impeachment laban sa kanyang ama. Hindi mo nga haharangin. Ang problema hindi na nakarating sa iyo. Paano mo harangin hinarang na ng mga Secretary General ng House of Representatives. Hindi mo talaga maharang kasi hindi na nakarating sa iyo dahil sa Secretary General pa lang hinarang nyo na. O ngayon, nung hinarang, dapat pinagalitan mo. Ikaw ang isa sa pinakamakapangyarihang congressman. Oy, Speaker D. Parte ba kayo dyan? Kasi inaakusahan na kayo ngayon no? Dahil sa ginawa ni Secretary General Garapil, kayo na ngayon ang inaakusahan na talagang sinasadya ninyo na wag tanggapin yung mga second at third impeachment. Alam niyo po, hindi mga simpleng tao to mga magagaling na abogado po to. No? May mga sinasabi po. Tsaka may mga talagang kakayahang mangalap ng ebidensya. Cabit Singson, Topacio, si Mike Defensor. Sa mga nagtataka po, bakit Defensor si Mike? Pamangkin po yan ni Miriam. Kaya wag na po kayo magtaka kung bakit po kung bakit po hindi kayo tatantanan ni Mike Defensor. Naniniwala naman kami sa iyo, Sandro, na hindi mo haharangin, no? Pero ang problema, yung Secretary General hinarang na Naunahan ka ng mangharang Okay, ito po, maganda po itong sinabi ni Dr. Richard Mata. Blue Ribbon Committee investigates allegations of corruption and abuse of power involving government officials. Pero si Lacson, di daw pwedeng pwersahin si Romualdez na umatin ng hearing. What kind of chair is that? Alam po ninyo, ang lagi po nilang katwiran, interparliamentary courtesy. Pero alam nyo po, courtesy lang yun Hindi po batas yan. Wala pong batas na nagsasabi na pag ang involved sa katiwalian ay congressman, na hindi po pwede exempted po sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Wala pong batas. Yan po ay courtesy lang. At ang courtesy po ay pwede pong baliin ng mas mataas po ang batas kaysa sa courtesy. Kaya po kay create yung Blue Ribbon Committee para papanagutin. Napaka-special niyan. Senator Lacson, no? Ang Blue Ribbon Committee is special na committee. Alam niyo po ba, karaniwan karaniwan po ng namumuno niyan o lahat po na namuno diyan ay sinasabi na pinakamagagaling na abogado ng Senado. Before etong pamunuan ni Tito Soto. Kadalasan po namumuno diyan yung pinakamagagaling na abogado na senador. Dahil po, ang pangunahin pong tungkulin yan, papanagutin yung mga government official na lumalabag sa batas. Kaya importante po yung Blue Ribbon Committee na yan. Hindi po basta-basta binibigay kung kaninong malapit. Dahil isa po yan sa pinaka-importanteng tungkulin ng mga senador. Yung mag-check and balance.
check and balance po, kaya po may Blue Ribbon Committee para ma-check niya yung mga umaabuso sa tungkulin ng mga tao ng gobyerno. Ngayon, dahil meron din pong katumbas yung Blue Ribbon sa House of Representatives para hindi po magbangayan yung dalawang mga siga. Yan po mga pinakasiga, mga senador at mga congressman eh. Sa lahat po ng mga public official. Yan po yung mga pinakamaastig, di ba? Okay. Para po hindi magkaroon po ng bangayan, nagkaroon po sila ng kasunduan o ito pong tinatawag na interparliamentary courtesy. Na hindi po nila direktang yung normal na mga pangkaraniwang public officials na nagkaroon ng kasalanan, hindi po nila basta-basta ituturing na others. May kortesiya po sila. Pero kailan po matatapos yung kortesiya? Halimbawa itong flood control project, ang dami po nagtuturo na karamihan po ng mga ng abuso, umabuso sa kapangyarihan para makapagnakaw, para makakuha ng pondo, yun na nga, makakorap ay mga congressman. So dahil sa ang tingin ng mga Blue Ribbon Committee chair ay untouchable. Ngayon, ang tingin ng mga tao ay ganun pala pag congressman ka pala, hindi ka na iimbestigahan by ano na lang, yung magkukusa. Yung mga congressman na pumupunta sa Blue Ribbon ng Senado, kusan loob. Iniimbitahan sila at pumapayag. Paano yung mga talagang salarin? Ikaw na tinuturo na, kung sila yung tinuturo ng mga pangunahing magnanakaw, hindi pa rin iimbestigahan dahil sa courtesy. Alam nyo po, binago lahat ng courtesy na yan, yung kay VP Sara, di ba? Yung panghingi ng pondo, dati, courtesy po ng Kongreso sa Presidente at Vice President na hindi busisain. Busisiin pala, busisain. Hindi na po binubusisi yung mga pondo, binibigay na po kagad. Yan po courtesy, pero binago po ng House of Representatives yan eh. Binago po nila yung tradisyon dahil gusto po nilang idiin si BP Sara. Kaya sinalang po nila yung budget ni BP Sara, tinawag na pusit yung ating Vice President. Tignan nyo nga po yun. Pag may gusto kayong idiin kahit mas mataas pa sa inyo, Vice President, binabago nyo kusa yung inyong tradisyon. Yan malaking usapin dyan. Binago nila yung tradisyon na paggalang sa Vice President, talagang binusisi nila for the first time po, nagbusisi sila ng budget ng Office of the Vice President dahil gusto nilang idiin si Vice President Sara Duterte. Pwede naman pala yung tradisyon ay baguhin. Ito po ang pinagbibintangang mga mastermind nasa House of Representatives. Senator Lacson, pwedeng baliin ang tradisyon, ang kortesiya kung kapakanan na ng taong bayan na nakasalang. Kung sabi mo nga, sundan ng ebidensya. Kung ang ebidensya ay nagtuturo na kay Martin, halimbawa, iba na lang, baka allergic kayo kay Martin. Kung ang ebidensya ay nagtuturo sa isang Romualdez, wag na Martin, isang Romualdez, paiiralin nyo pa rin ba yung courtesy? Lahat ng ebidensya, lahat ng mga testigo, tinuturo si Romualdez. Wag na si Martin, allergic kay Martin eh. Halimbawa lang to wag na si Martin Romualdez. Halimbawa po lahat ng ebidensya ay patungo kay Libiste. Yan, para matuwa kayo. Sinasabi si Libiste ang utak ng flood control fiasco.
Bilang Blue Ribbon Chairman, hindi mo pa rin siya iimbitahin o hindi mo pa rin siya ipapatawag para maimbestigahan dahil sabihin, di, iba na lang mag-imbestiga. Opo, inimbestigahan siya ng iba, di ba? Inimbestigahan siya ng ICI. Nalaman ba natin kung ano inimbestiga sa kanya ng ICI? Pinatawag siya uli ng ICI. Hindi na siya dumalo. Si Martin. Kasi walang contempt power yung ICI. Ikaw, Lacson, may contempt power kayo. Kung kapakanan na po ng taong bayan, dapat po, parang yung courtesy kasi, kaibigan tayo eh, hindi kita gaganunin. Eh kung normal yung kaibigan mo, pero kung yung magnanakaw yung kaibigan mo, hindi mo pa rin tataluhin. Napuputol dapat ang kortesiya sa isang kaibigan o sa isang ahensya ng pamahalaan. Napuputol dapat ang kortesiya pag pampublikong pera na ng taong bayan ang nilulustay ng binibigyan mo ng kortesiya. Parang kaibigan yan eh, patitirahin mo sa'yo. Oy, pare, lasing ka na, dito ka na matulog sa bahay kasi susuray-suray ka na, baka nakamotor ka pa naman. Yung kortesiya mo na yun sa kumpare mo na patutulugin mo sa bahay, matatapos yun kung ginawang ka na ng kalokohan ng kumpare mo. Kung habang lasing kayo ni kumpare, na sinalisayan ka sa banyo, bibigyan mo pa rin siya ng kortesiya, hindi ka pa rin magagalit. Ay, kumpare ko yan eh. Nahuli mo. Lasing yung kumpare mo, lasing din yung asawa mo, nahuli mo sila. Dahil magkaibigan kayo. Okay pa rin, kaibigan naman kita. Sige, umuwi ka na lang. Hindi po normal behavior yung pinapakita nyo sa amin. Hindi po normalidad yan dapat, hindi natin dapat ginagawan normalidad yan. Kung kriminal yan, kahit may courtesy pa, ang tradisyon na hindi pwedeng imbestigahan. Pero kung siya po ang tinuturo, kaya kita mo, wala silang matukoy na contractor. Kahit isa. Siya nag-expose nun. Si Lacson. Kasi nga, dahil dyan sa lintik na interparliamentary courtesy, dapat natatapos yan, yung pagiging magkumpare ninyo, natatapos dapat yan kung ginawan ka na ng kalokohan ng kumpare mo. Kaya nga may sulian ng kandila eh. Ganon din po yung tradisyon. Kung yung tradisyon ng interparliamentary courtesy, kung yung kortesiya ang hadlang para ang tao malaman na ito magnanakaw, eh dapat po may hangganan yung kortesiya. Pag ang nasasaktan na ay mamamayang Pilipino, pag pondo na namin ang pinag-uusapan, isang tabi nyo muna yung kortesiya nyo. Katarungan muna. Ang una sa lahat, katarungan muna bago yung courtesy. Okay. Ito po, direkta na po ang akusasyon. Inakusahan po ni Mike Defensor. Mike Defensor ba to? Hindi lang Ayun, tama. Kasama po ang Pangulo. Naniniwala ang isang complainant at dating kongresista na hindi lang kawalan ng otorisadong tao ang dahilan kaya tumanggi ang opisina ng House Secretary General nitong Huwebes na formal na tanggapin ang dalawang karagdagang reklamong impeachment laban Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Mike Defensor, sangkot umano ang Pangulo at si House Speaker Bogie D sa pagharang sa mga reklamo. Hello. Yun. Sangkot daw po yung Pangulo sa pagharang. Tsaka si D. Yung pagharang po dito sa kanilang impeachment. Alam po ninyo, ito pa sasagutin ko ha. Oh, kaya may credible po yun eh.
Ayusin lang natin ng konti. The De Jesus impeachment complaint is a scam in totality. Hindi lang ang Speaker of the House, kundi ang Presidente mismo involved sa pag-block ng impeachment complaint na ito. Ang tindi po ng binitawan na to ni Defensor Santiago, no? Talagang hindi lang po ang Speaker of the House, kung hindi involved din po itong presidente ng Pilipinas sa paghaharang. Kita nyo, Mr. President? Dapat ang sinasagot nyo lang, dapat ang sinasagot nyo lang, yung pong laman ng impeachment. Ngayon po, ano na po yung sinasagot nyo? Nadagdagan na po yung bintang sa inyo na hinaharang ninyo mismo. Kayo mismo yung nanghaharang kasama ni Speaker D. Inaharang nyo yung impeachment sa inyo. Una, pinagbibintangan kayo na yung De Jesus, yung kunwa-kunwarian na impeachment ni De Jesus ay pakananin nyo. Alam nyo ang gawin nyo, Speaker D? Ito, kakaiba rin tong speaker na to, mas lelembot-lembot dito pagdating sa usapin eh. Alam mo, Speaker D, alam namin na gusto mong tulungan si President Marcos. Kaya lang ang nangyayari po, no? Lalo mong pinapahamak eh. Sa totoo lang po, paano hindi mapapahamak yung Pangulo? Kita nyo naman. Tatanggapin nyo lang Wala pong usapin. Tatanggapin nyo lang yung impeachment complaint. Ayaw pang gawin. Eh di ngayon, may reklamo na kayo ngayon sa Supreme Court. Sasampang kayo na reklamo sa Supreme Court na direktang paglabag sa konstitusyon. Konstitusyon po yung usapin dito. May nagre-reklamo, tanggapin nyo. Ano yan? Namimili kayo ng tatanggapin? Yung kay De Jesus lang yung tinanggap nyo? Hindi man yan yung intention nyo, Speaker D, napapahamak nyo yung Pangulo mo. Kasi gusto nyong protektahan. Di ka na inyo. Hindi kayo, ang daming pagdadaanan niya sa inyo, no? Kakampi lahat ng Pangulo, majority ng congressman. Maling diskarte. Kung gusto nyong hindi matuloy ang impeachment ng pagpapasa, marami pong pwede kayong gawin. Pero definitely, hindi nyo po pwedeng gawin na harangin ninyo sa simula pa lang, yung pagpapail pa lang, ayaw nyo nang tanggapin. Anong klase yun? O wala kayong tiwala na sa suporta ni BBM? Yun lang yan eh. Kasi kung may tiwala po kayo na majority ng congressman ay suportado pa rin si BBM, di isasalang nyo lang yan doon sa committee. Tapos yung committee sasabihin na, tapos magbobotohan kayo. Pag hindi nakaabot ng 108 na boto, hindi po pwedeng dalhin yun sa Senado. Ganun lang po yun eh. Sana kinatay nyo na lang sa botohan. Mahina. Mahina rin tong mga boss ng House of Representatives. Di ba? Pagpapasa pa lang, ayaw nang tanggapin. Ano katwiran nyo ron? Meron po ba sa saligang batas na bawal nyo tanggapin? Ngayon, halimbawa, transmit nyo yung nauna lang, yung first impeachment lang. Tapos, pag transmit kasi yan ng speaker, transmit na dun sa Committee of Justice ng House of Representatives, matitrigger na ngayon yung 1-year ban. O ang tanong natin, halimbawa, transfer nyo, tinanggap, di 1-year ban na. So, ibig sabihin, aangal ngayon sa Supreme Court tong second at third complainant na kaya naman sila hindi nakaabot dahil hindi nyo tinanggap. Yun yung problema ninyo, hindi
By technicalities lang. Ang tinapay, oh. Ay, nako. Yan ang pamunuan na pumalit kay Martin Romualdez. Okay. Samantala po, ito po, basahin na lang po natin to kasi punong-puno na to. Siguro isasalin na lang natin sa Pilipino. Ito po yung statement ni Davao City Representative Pulong Duterte on House SecGen refusal to accept third impeachment complaint. Sabi po ni Pulong Duterte, the refusal of the House to accept the third impeachment complaint against Marcos Jr. using the excuse that Secretary General was allegedly out of the country is a blatant insult to the Constitution and the Filipino people. Alam ng lahat ng official complaints can be received by any authorized personnel. Correct. Yan. Kung gustong tanggapin ng reklamo, tatanggapin kung ayaw maghanap ng palusot. And that's exactly what is happening here. Okay. Malinaw, ayaw talaga nilang tanggapin yung impeachment complaint dahil ito ay solid, well-documented at backed by strong evidence. Tama po kayo dyan. Presidential son Pulong Duterte. Klaro kaayo nga naglikay-likay sila kay kabalo silang delikado kini para sa ilang panalipdan. This is no longer about procedure. This is about cowardice, kaduwagan, and political protection. Pagprotekta kay BBM. The House of Leadership housing to act as President's shield instead of performing its constitutional duty. Correct. Ang trabaho nyo po sa Constitution, pag may nag-file, tatanggapin nyo. Ipapasa sa Speaker. Impeachment is not a privilege granted by the House. It is constitutional obligation. Hindi pwedeng piliin lang kung kailan susundin ang saligang batas. Correct. No? Okay. Hindi pwede kayo mamili kung sino lang, ito, pangit to, ito tanggapin natin. But when you block, kung ganito ang galawan, wag na silang magtaka kung mawala na ng tiwala ang publiko. Dati na po, Kong Pulong, dati na pong walang tiwala ang publiko. Walang dapat katakutan kung walang itinatago. Correct na correct. But when you block a legitimate complaint using flimsy excuses, you only confirm one thing. May tinatago kayo. This is definitely alarming considering that this is the second time that this has happened. The first one when Duterte Youth Party List impeachment complaint was likewise not accepted by the House last year. O nga no, nakalimutan na natin yun, di ba? Nag-file. At hindi lang po yun, no? Kong Pulong. Yung nag-file po ng impeachment, tinanggal pa sa Kongreso. Hinanaman ng butas ng COMELEC. This has not happened before. Just like any member of Congress, any citizen may also file the same as right guaranteed by the Constitution. To reject outright a complaint simply because the House Secretary General is not present is absolutely unacceptable. The House should stop insulting the intelligence of the people. Tumindig kayo, gawin nyo trabaho nyo at igalang ang konstitusyon. Napakaganda po ng pahayag na to ni Kong Pulong. Maraming salamat sa mga magkakapatid na Duterte. Maraming salamat sa pamilyang Duterte at talagang kaya alam nyo na, di ba? Kung bakit. Sa totoo lang po, alam na natin lahat kung bakit po ang tanging nakikita natin pag-asa sa lahat ng ito na nagaganap sa Pilipinas ngayon. Tanging pamilya Duterte kasi sila na lang po yung nakakakita ng larger picture eh. Sila na lang po yung nagpapakita sa atin, ito yung sinasabi ng konstitusyon, ito yung ginagawa ninyo, Mr. President. Kaya wala talagang patutunguhan. Meanwhile, tuloy lang tayo na may presidente tayo na hanggang tokes lang ang achievement, na yung tunay na mayroong achievement, tunay na presidenteng maraming ginawa ay patuloy pa rin na nagdudusa sa ibang bansa. Kagagawan din ng gobyernong ito. Yung mga tunay na salarin, yung mga tunay na pinaghanap ng batas, hindi makita. Pero yung wala po, ni testigo, nakakahiya kayo ICC.
Hanggang ngayon, naghanap sila ng testigo. Mag-isang taon na po nakakulong si Tatay Digong. Pero testigo laban sa kanya, hanggang ngayon naghahanap pa rin yung palpak na ICC. Maraming salamat sa inyo lahat sa panonood, pakikinig. Hanggang sa susunod po uli. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, Isyong Panlipunan. Padong Aratilis po. Paalam, bye-bye. Thank you very much. Love you all. Bye!